Okay, so ito po yung ating part 8. Actually, merong part 9 ito. At ngayon ang tatalakayin natin ay itong article o paragraph, yan, chapter 26 ng ating Confession of Faith na patungkol sa of the church. Ito ay katuruan ng early Baptist na tinatawag natin particular Baptist ng 1689 or 17th century. At ang chapter 26 ay about the church. At ngayon, tayo ay nasa paragraph 12 at yan ay teaching sa local church. Ayun na? Okay, hello. Ito ang nakalagay sa ating Confession of Faith, paragraph 12, chapter 26, 1689, chapter 26, paragraph 12, as all believers are bound to join themselves to particular churches when and where they have opportunities so to do, so that all that are admitted unto the privileges of a church are also under the censures and government thereof, according to the rule of Christ. Tagalog, talatang 12, ang lahat ng mga mananampalataya ay may tungkuling isapi ang kanilang mga sarili sa partikular na mga iglesia. Kailanman at saan man sila may pagkakataong gawin ito. Gayon din na ang lahat ng mga tinanggap sa mga pribilehiyo ng isang iglesia ay nasa ilalim din ng pagdidisiplina at pangangasiwa nito ayon sa mga panuntunan ni Kristo. At yan ang mga talata na ating titignan. Ngayon, ang focus nitong paragraph 12, talatang 11 ay patungkol sa church discipline. Kung makikita natin na yan ay maaring naulit na lamang doon sa paragraph 2 at saka paragraph 5. So para bang merong restatement patungkol dito. Pero ano ang gusto nating pag-aralan sa araw na ito, sa oras na ito? Dalawa ang punto na gusto nating makita at ito ay very straightforward. Two principles. Na unang-una, that all believers are bound to join local churches. Kung ikaw ay mananampalataya, ang sinasabi ng confession, dapat meron kang kinabibilangang lokal na iglesia. Ulitin ko, kung ikaw ay, nasabi mo born again ka, at ikaw ay mananampalataya, nasa ng iyong lokal na iglesia. Kapag sinabi mong, kahit saan, ako ay pwedeng dumalo, hindi iyan ang turo ng ating confession. Dahil, alam naman, natalakay na natin to, ang lokal na iglesia mo ay ang iyong pamilya. Hindi naman kahit saan, tatay at nanay mo, tatawagin mo, lilipat ka rin sa kabilang kalye, tawag ron, tay, nay, hindi po. Meron ka lang isang pamilya. And so, ganun din sa isang Kristiyano na kaanib o siya ay nagsisikap na mapabilang sa isang lokal na iglesia. Kaya nga, kung makikita niyo yung restatement na ito, kung meron kayong 1689, doon sa paragraph 2, at Tagalog ito, thank you. So, doon sa, ito yung diglot, no? Doon sa paragraph 2 ng chapter 26, ay sinasabi lahat ng mga tao sa sanlibutan ay nagpapahayag ng pananampalataya sa Ebanghelyo at sumusunod sa Diyos kay Kristo ay tinatawag at maaaring tawagin na nakikitahang banal. Ang mga gayong banal ay hindi nagpapawalang kabuluhan sa kanilang paniniwala sa pamamagitan ng mga kamalian na sumasalungat o laban sa salita ng Diyos at sa pamumuhay na walang kabanalan. Ang lahat na mga iglesyang lokal ay dapat na binubuo ng gayong mga banal na tao.
Ngayon, ang lokal na iglesia ay binubuo ng lahat ng mga born again na ang mga taong ito ay nagpapakilala na sila ay nais na mapabilang sa lokal na iglesyang ito. Doon sa may 5, talatang 5, sa pagpapatupad ng kapamahalaan na ipinagkakatiwala sa Kanya, tinatawag ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang sarili mula sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ang lahat ng ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama upang mamuhay sila sa Kanyang harapan na may pagsunod na hinihingi niya sa kanila sa Kanyang salita. Iniuutos niya sa mga tinawag na ito na bumuo ng mga tanging lupain o iglesia upang maitaguyod ang pagpapatibay sa isa't isa at para sa nararapat na pagganap ng pangmadlang pagsamba na hinihingi niya sa kanila sa mundong ito. Madalit salita, pag sinabi natin, thank you, na ang restatement na ito ay kung bakit meron tayong lokal na iglesia, ay dito sinasakatuparan ng pagtuturo ng salita ng Diyos para sama-sama tayong lumago at pagsamba sa Panginoon. Kaya sinasabi rin natin that as churches are planted, kung merong na nabuo, na itanim na iglesia lokal sa inyong lugar, ang mga mananampalataya, believers, dwell near them. Kaya yung practical ay talagang tingnan natin yung accessibility ng lokal na iglesia natin. Dapat ikaw ay sumanib doon. Alam na natin dito, ang given dito ay yung lokal na iglesia yon ay biblical na iglesia. Tumatayo sa katuruan ng New Testament na turo ng mga apostol. Natalakay na natin yan. Kaya naroong sinasabi na dapat. Okay, yun yung all believers are bound to join local churches. Kaya malaking question mark kapag ka ikaw ay born again, wala kang local church. Bakit wala kang local church? Alam niyo, hanggang sa ngayon, masakit man sa kalooban ko, nakakarinig pa rin ako ng mga born again na kahit saan ay pwede ako dun kasi isa lang naman ang church. Kaya kahit saan ako pumasok, sabi ko nga, hello, Ginoong Katoliko. Ginang Katoliko. Kasi ang Katoliko, ganun eh, kahit saang simbahan. Hindi ganito ang turo ng ating confession of faith. Dahil magkakakilala tayo sa isang lokal na iglesia. Kaya nandun yung one another. Paano mo mamahalin yung kasama mo kung ngayon mo lang nakita? Kasi dito ka sa lokal na iglesia, nagpunta itong linggong ito, sumunod doon. Iba ang katuruan sa atin. And so, simply, number 1, sabi ko nga, the first principle is that all believers are bound to join local churches. So, hindi ito kung gusto mo. Hindi ito optional. You are bound to join a local church. Meaning, joining a local church is essential. Importante ito sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil ito ay pagpapakita ng iyong pagsunod. This is, you are demonstrating na ikaw ay mayroong obedience, pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Dahil ito ang paraan ng Panginoong Jesucristo para ang isang Kristiyano ay mapalago yung nourishment, spiritual nourishment. Tapos, ikalawang principle na nais ko makita natin is that everyone who is admitted to the privileges of a church are subject to Christ's rule in discipline and government. Hindi nakikita ng ibang mga Christians na isang pribilehiyo na ikaw ay mapabilang sa lokal na iglesia. Nakita niyo kung paano kahalaga noong 17th century sa mga particular Baptist, pag ginamit natin yung ito yung isang pribilehiyo. Ano ang tawag nito? Isang
nabanggit ko na ito nung araw eh. Meron ako minsan nakikitang paskil sa harapan ng gate nila. Ikinararangal ko na ako ay isang oo. Ang point ko nakita ba ninyo yung ibang reliyon? Ikinararangal nila na sila ay kasapi ng INC. Dito, ay pagka tayo ay mga born again, kahit saan, pwede hindi. Sabi natin, lokal na iglesia ang ating titignan dahil ito ay pagpapakita ng ang pagsapi natin sa lokal na iglesia ay in obedience to Christ. Dahil si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesyang isa na iglesia ni Jesus ay may mga lokal, iba't ibang mga lokal. At kung nasaan ka sa providensya ng Diyos, ikaw ay accessible dito, ay doon ka pumunta at doon ka magpakilala at doon ka sumapi o ikaw ay mananampalataya. At isang pribilehiyo ito na ikaw ay mapabilang sa isang lokal na iglesia. Bakit? Ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay mapapabilang sa kalinga ng kapatiran. Ikaw ay matuturuan, magagabayan ng kaalaman ng salita ng Diyos at pati pag-uugali. Pati ang ating mga karakter dito mahuhubog. Kaya pag nakita natin itong turo na ito, ay ipinakikita sa atin na dapat at isang pribilehiyo ang isamang born again na mapabilang sa iglesia lokal at magpasakop sa pamumuno ng Panginoong Jesucristo. At sa pamumuno ng Panginoong Jesucristo ay naroon ang pamunuan. Naroon ang elders, matatanda o pastor, at naroon ang diakono. Ito yung officers ng iglesia na natalakay na natin. Patapos na nga tayo ng chapter 26. At pati ng kapatiran sa iglesia. Kaya, hindi nakikita ng 1689 Particular Baptist na ang isang member ng church ay nasa isang sulok, walang kinakausap, darating, aalis. Hindi ganito ang local church sa Bible at hindi ganito ang teaching ng Christian sa New Testament kung ano ang kanyang pagkabilang sa lokal na iglesia. At dito sa ating pag-aaral na ito ay narito ang kung bakit ito ay pribilehiyo sapagkat tingnan nyo ang tungkulin ng isang lokal na iglesia. Naroon ang great care, naroon ang kalinga, nandun ang tender loving care. Alam ko yung TLC. Tender loving care ng kapatiran. At tayo ay nasa sukat at saklaw ng salita ng Diyos. Ito yung ating rule of faith. At kasama dito ang ating pakikitungo at relasyon sa kapatiran. At nasabi that all members are subject to its censure and its government. Balikan ko ito. Gayun din na ang lahat ng mga tinanggap sa mga pribilehiyo ng isang iglesia ay nasa ilalim din ng pagdidisiplina at pangangasiwa nito ayon sa mga panuntunan ni Kristo. Ang ginamit sa English dito ay censure at tingnan ninyo yung dalawang punto nito. All are subject to its censure and government. Ilalim ng pagdidisiplina at pangangasiwa nito. Ang local church ay hindi lamang panay awit, pangangaral, at pagbahagi sa Lord's Supper, kundi meron ding censure.
Meron din pagdidisiplina. Censure is a summary term for discipline. At tandaan niyo yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, yun po yung number 1 sa ilalim. 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Ito ay tinuturo ni Apostol Pablo noon pa man na tungkulin ng bawat isang mga mananampalataya. At ipinakikita rito na dahil hindi pa tayo perfect, dahil tayo ay mahihina pa, kung kaya't may mga Christians na nahuhulog sa kasalanan. Kaya dito papasok ang pagbibigay ng warning at pagbibigay ng babala. Sahin ko sa Tagalog na Biblia. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin. Alam niyo kung bakit tamad? Alam niyo yung context ito? Ayaw magtrabaho. Nagulat ako na sa mga articles ng ibang mga churches, merong mga members na ayaw magtrabaho. Hingi nila ng hingi, kontento na sa paghingi. Okay lang naman humingi kung talagang hindi ka makapagtrabaho dahil maaaring lumpo ka, di ba? O ano man. Pero kung ang laki-laki ng may dalawang kamay, dalawang paa, kompleto at ayaw mo magtrabaho, ito yung tinuturo na yung iba nagtatrabaho, ikaw hingi ka lang ng hingi. Sa church membership, nandun yung pagtutulungan, pero teka muna kapatid, parang 5 taong ka nang walang trabaho. Ano ang problema? At may mga churches, hinahanapan nila ng trabaho ang kanilang kapatid. Mamimili pa siya. Parang gusto niya ata yung ang sweldo above par. Kaya nga dito ay sinasabing pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging matiisin kayong lahat. Merong tayong makikita na katuruan dito na ang censures ay unang-una admonition, pagpapaalala. 2 Timothy chapter 3 verse 15 ay isang pagpapalalang makikita natin na sinasabi dito, gayunmay huwag ninyong ituring siyang kaaway, kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. Kaya, in fact, makikita natin yung proseso ng tinatawag nating censures o discipline sa church. Nandun muna ang admonition o kaya ay yung pagtawag ng pansin, pagsabihan natin siya, at pagkatapos ay suspension. Meron tayo makikitang katuruan ng suspension at ito ay sa Titus o Tito at ito ay makikita sa Kapitulo 3, talatang 10. Titus chapter 3, verse 10. Ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Nakita niyo yung paglago noong proseso ng disiplina sa church, pagsabihan, kung hindi makinig, at ito, isa o dalawa, ang ating makikita rito, at pagkatapos ay isa at ikalawang pagsaway, iwasan. At dito ay makikita natin sa practice ng 17th century, in fact, si Knowles, ang nagsabi rito, and I will quote, sabi niya, unto this gospel government appertains church censures of admonition, 2 Thessalonians 3:15, yung binasa natin,
and Titus 3:10. Okay? And then, suspension or withdrawing from a brother or member that hath and thus walk disorderly. At pagkatapos ay, ang ikatlo ay ang excommunication. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin. Ngayon, nabanggit ko na yung katamaran. Pero ano pa yung karugtong na ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin? Si Pablo ay naglista ng mga kasalanan na hindi dapat na makitaan nagpapatuloy sa buhay ng isang Kristiyano, lalo na kung ikaw ay member ng isang local church. Kaya ang makikita natin, pagsaway, diba, nandoon unang pagsaway, admonition, kung hindi makinig sa una at pangalawa, isuspend. Merong suspension, meron ang suspension niya, actually sa 17th century, ay meron ng pag-awat, no? Meron ng withdrawal from a brother or member na ang buhay ay talagang hindi bagay na natawaging Kristiyano. May mga ganon. Sinasabi mong Kristiyano ka, sinasabi mong member ka ng local church, pero yung buhay mo ay talagang taliwas sa ipinapahayag at pamumuhay natin. Ito yung mga nabigyan ng warning, napagsabihan, hindi pa rin nagbabago, ang susunod ay suspension, at pagkatapos ay hindi pa rin nagbabago, at ang pangatlo ay excommunication. At dito sinasabi sa excommunication ay ang mga miyembro na namumuhay ng hayagan. No? Ito yung practice na ng 17th century, na sinasabi na sila ay namumuhay ng may skandalo, in a scandalous scene. Tingnan ninyo ito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1. 1 Corinthians chapter 5 verse 1, sabi ni Pablo, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang tatay. Excuse me. Yan, tingnan nyo. Nababalitaan na, kumakalat na. At pagkatapos sa verse 4, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, verse 5, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesucristo. Verse 13 ng 1 Corinthians 5, subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Pero tingnan nyo ang tungkulin ng church. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Sino nag-excommunicate? Ang iglesia. Ang Diyos ang humahatol ng mga taong makasalanan sa labas, pero ang iglesia lokal ang humahatol sa isang member na ayaw magpatuwid at ayaw sumunod sa payo ng church, at kung ayaw niya ito, ang instruction ay sakit mo sabihin, no? Pero ito yung sabi sa verse 5 na ang ganyang tao ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, wala nang kinalaman ang church sa iyo. Ang ibigay kay Satanas ay inilabas mo yan sa pintuan o kalinga at pagmamahalan ng iglesia lokal. Iyon ang isang itinuturo dito. Kaya, when admitted to a church,
Ang iglesia rin ang siyang nagde-decide ng pagtanggap. Diba? Ang hindi pastor ang nagsasabing, tanggap ka na, batay sa aking pagsusuri sa iyo. Ang church pa rin ang tumatanggap kung ikaw ay magiging isang member. At ang iglesia rin ang siyang mag-aalis. Kung ikaw ay hindi karapat-dapat na makitang pamumuhay mo bilang mananampalataya. And so when admitted to a church, ang point natin, it is the church that decides to admit a member. Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mong, member ako ng church na yun. In fact, merong nangyari sa noon na sinasabi niya siya ay member ng local church na ito at gumawa talaga ng public statement ang local church, hindi namin siya member. Dumadalo lang yan sa amin. Minsan ang problema ay akala ng iba pag dumadalo, member na. Hindi. Dumadalo lang yan. Hindi yan member sa amin. So nakita natin, ang membership ng Reformed Baptist ay formal membership. Nire-recognize siya ng church. Kaya church membership is a weighty matter. Hindi ito yung akala natin ay pag nandiyan ka, gusto mo, pag ayaw mo na, ikaw ay aalis. Lagi ko, dahil yung tagapaalala ko ay nasa aking harapan, tinitignan ko itong susunod. Mukhang hindi aabot. Mukhang hindi aabot eh. Kasi gusto kong talakayin yung parang hindi aabot pag tinalakay ko yung paragraph 13. In fact, ito yung old English, no church members upon any offense taken by them, having performed their duty required of them towards the person they are offended at, ought to disturb any church order or absent themselves from the assemblies of the church, or administration of any ordinances upon the account of such offense at any of their fellow members, but to wait upon Christ. Okay. Tatalakayin natin to next Lord's Day. Nang ako kay IE na tapusin ko ngayon. Hindi pala aabot. Kung ikaw ay member ng local church. Hindi pa naman tayo perfect. Tama? Pati yung kasama mong member sa local church, hindi pa rin perfect. So nagkakaroon ngayon ng kiskisan. Nagkakaroon kayo ng samaan ng loob. Ano ang tungkulin natin? Ito yung tinatalakay ng kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, ano ang tungkulin ng member? At tinuro ito ng Panginoon, kausapin siya. Kausapin siya. At yun yung passage na tinuro sa atin. Kausapin siya dahil magkakaisa naman tayo sa Panginoon. Si Jesus ang ating Panginoon. At bilang pagsunod sa Kanya, turo ng Panginoong Jesus sa Matthew 18, ay kung nasaktan ka, kausapin mo siya. At pagkatapos ng pag-uusap ay nagawa mo ang iyong tungkulin at merong sinabi rito na tayo ay maghintay. Ay private conversation ito between the two. No? Kayong dalawa ay mag-uusap para maresolba ang inyong samaan ng loob o banggaan o kiskisan. And if the matter escalates, dito na papasok yung 2 or 3, pagkatapos dito na papasok yung church. Naliwanag ang ipinakikita na hindi tayo absent. Alam nyo, ganito nangyayari minsan sa local church. Nasaktan ako, hindi na ako magpapakita.
sa online na lang ako para di ko siya makita. Hindi na rin ako magpapartake ng Lord's Supper kasi bakit hindi siya magpapartake ng Lord's Supper? Kasi nasasaktan yung konsyensya niya. Pag kumain ako ng kapirasong tinapay, kumain din siya ng kapirasong tinapay, di galing kami sa isang tinapay. Dapat magkasundo kami. Ayoko nga makipagkasundo sa kanya. Kaya kaminsan, ang nagiging tendency ay wag na akong magpakita. Kaya dito sa paragraph 13 ay tinuturo that kung tayo ay nasaktan at masasaktan tayo, alam niyo bakit? Una, hindi tayo perfect. Hindi rin perfect yung kabila na kapatid natin. Kaya nangyayari iyan sa lokal na iglesia na nakakasakitan. Pero hindi dapat na tayo ay nag-a-absent o nambubulabog sa iglesia. At makita natin yung private na mag-uusap kayo. At ang tendency nito ay dumating yung time na hayaan natin kumilos ang Panginoon in the further proceeding of the church. Ito yung tatalakayan natin. Kaya lang sabi ko hindi nakakabot sa time. Kaya tutuloy natin yan. So nakita nyo sa paragraph 12 ay tungkulin ng isang Kristiyanong magpa-member sa local church. Kapag nagpa-member siya sa local church, ay kinikilala niya na siya ay nasa ilalim ng pagmamahal, kalinga, pribilehiyo ito, at kasama rin ng pribilehiyo ay ikaw ay ituwid. Kung meron kang mali na nagawa. At nakita natin ang proseso, pagsabihan, at kung ayaw makinig, isuspindi. In fact, sa turo ng passage na binigay ng Particular Baptist, yung suspension pa nga lamang, iwasan na siya. Diba? Suspension pa lamang ito. Practice ito ng Particular Baptist at ito ang nakalagay sa teksto ng ating 1689 Baptist Confession of Faith. Yung pangatlo ay excommunication. Itrato siyang hindi mananampalataya. Ibigay siya kay Satanas. Para sa ganun, pagdating ng panahon, magbalik loob siya. Alam niyo, ang purpose talaga ng excommunication ay hindi yung itinapon mo na siya sa labas ng iglesia at mapapa-impyerno ka na. Ang purpose niyan ay magbalik loob siya at kanyang ipahayag ang kanyang kasalanan. Kaya nga may tanong na, pinagpe-pray ba natin yung mga na-excom? Kung yung unbeliever na, pinagpe-pray natin. Yung excommunicated pa kaya. Diba? Yung excommunicated, kasama na natin yun. Kaya lamang mas nanaig sa kanya yung dikta ng kanyang laman, kaya hindi siya nakinig doon sa payo ng iglesia. Kaya ganun pa man, pinagpe-pray, at dumating yung panahon na makita niyang, oo nga, mali ako, at bumalik sa iglesia. Question? Tuloy po natin yung 13. Tapos yung 14 and 15 kasi ito yung sa mga local churches ay merong gulo, may tumakbo sa kabila. Nasabing hindi tama yung pagtrato sa akin. Yun ang 14 and 15. Doon matatapos yung chapter 26. May tanong po? Yeah, may tanong. Question lang. Sige po. Sige po. Meron ka pang meron pa tayong 4 minutes. Yan, for record. May 4 minutes pa tayo. Ayun, question lang. Okay. Pastor, ang encouragement po is kakausapin natin itong mga members na to kapag tayo po ay parang or nasaktan, or let's say for example, we need to talk to them if we know something about them na sila po ay halimbawa may pagkakasalang ginawa na alam natin. Ang encouragement po is kakausapin natin. Ano po yung masasabi niyo po dun sa mga dinadaan sa papanalangin ko na lang, pero walang lakas ng loob na kausapin yung kanyang meron siya hindi pagsunod sa turo. Kasi mismo si Jesucristo nagsabi, lapitan mo siya. One-on-one, di ba? Ayaw kasi talaga natin, alam mo, nature natin talaga, hindi tayo confrontational, lalo mga Pinoy. Mananahimik na lang ako. Pero mismo ang turo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 18, lapitan natin siya. Kausapin natin. Pero,
Ito yung point ng Panginoon eh. Kung na-offend ka doon sa brother mo. Tama yung point. Na-offend ako kasi may nakikita ako o na ako lang nakakaalam. Sasabihin ko na sa iyo. Pag nakita natin ito, hindi agad broadcast. Nakita nyo? Hindi ito agad broadcast. Ito ay yung tawag na surgical approach. Diba? Yung isa-isa. Dahil kung siya, ang sabi ni Jesus, kung siya ay nakinig, hanggang dun lang. At siya ay sa iyong pakikipag-usap ay nagbalik loob siya sa Panginoon. Kung di nakinig sa'yo, susunod yung next step. Kung di nakinig, sabihin na sa iglesia. Kaya tama, kausapin at hindi ipanalangin, pero sabi ni Jesus, kausapin. Pwede pa, Pastor? Oo. Yung pong, halimbawa po ang isang member ay suspended, under suspension siya from membership. Kailan malilift yung suspension niya? Kaya? Yung local church ay naroon ang kaisipan ng Panginoon sa Pilipinas. It is always the wisdom ng lokal na iglesia kung kailan malilift. Maring itong nasuspinde ay merong close na kapatid sa iglesia na nakakakilala sa kanya at siya ang magsasabi sa church na nakikita ko na ang kapatid na ito ay may pagsisisi na sa kanyang kasalanan at maaaring itong nagsabing ito ay maaaring ilapit muna niya sa church officers, sa pastor at sa diakono. At maaaring ang church officers ay kausapin itong nasuspindi para talagang masino, kaya makita kung totoo nga yung sinasabi noong kapwa member na gano'n nga nangyari. At kapag ito ay nakausap and then tatawag ng church meeting patungkol sa suspension. Ang point nito ay hindi pastor ang nagde-decide. O kaya hindi church officers ang nagde-decide. Sinabi nga natin, pati sa confession, ang church ang tumatanggap ng miyembro at ang church din ang siyang magtatanggal ng miyembro. So, pagtanggap sa membership at saka pag-excommunicate is always the church's decision. 1 minute. Isang question na lang. Pastor, karon kay Deacon Manny. Paano po ko ang problema hindi kapwa miyembro, kundi mismo yung namumuno. Dahil marami tayong napapabalita ang mga iglesia, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, mga international ministries pa nga na ang problema pala yung mismong pinuno. Halimbawa, yung namatay na Indian apologist na sino ba yun? Yun. Ang tagal pala meron na palang problema, pero kung kailan namatay at saka lumabas. So kung gano'n, may nangyayaring gano'n. Hindi, bago pa namatay. I mean, yes, bago pa namatay, pero hindi napansin o hindi hinarap. So pagka gano'n po, ang problema sa lokal na iglesia, mismong namumuno, paano po ba dapat ang nararapat gawin ayon po sa salita ng Panginoon? Pag inugat nyo yung taong yon, hindi siya kumikilala ng local church. Sa sobrang sikat niya, international ministry, palipat-lipat siya ng bansa. At siya ay nagsasalita. Ang isang kilala o merong international ministry, dapat ay meron kang kinabibilangang isang lokal na iglesia. Kung ikaw ay pastor, ang pastor ay hindi naman laging tama. Kaya nga merong co-elder o kaya merong officers at meron din church. Ang pastor ay dapat din na, ikaw tinawag na maging leader at maging tagapangasiwa at kawan ng Panginoon. Pero dapat magpapasakop ka rin sa lokal na iglesia mo. Yung kinekwento mo, paano siya makikitaan ng ganung klase ay dahil wala siyang local church na nananahan. Madalas siya ay nasa labas ng kanyang local church. Yun din ang danger minsan, na kapag ikaw ay kilala na at bumabiyahe ka na ng malalayo at sa pagbiyahe mo ay hindi ka bumabalik sa local church mo, mahalaga na
sa mga leaders ay meron kang discipline na kinikilala mo na meron akong pamilya sa lugar na ito na dapat kong balikan at uwian. At dito ay ako'y manahan at magpasakop sa kapwa ko elders. Kaya nga, sinasabi natin, natalakay na natin, yung ideal sa isang local church ay merong plurality of elders. Dahil ang elders sa local church ay parity or equality of elders. Kasi sino ang tatawag ng pansin sa isang pastor? Kung nag-iisa kang pastor at napakahabang panahon mo ng pastor, sino ang tatawag ng pansin? Kapwa, pastor. Kaya yun yung ginawa at nakita ng 1689 na nasa safe ang tayo ng mga pastor kung mayroon silang co-pastor or co-elder. Pastor sa loob. Oo, hindi pastor sa labas. Hindi alam ng problema ng pastor sa labas yung problema sa pamilya mo eh. Parang hindi alam ng kapitbahay mo kung ano yung kumukulo dito sa iyong pamilya. So ito ay dapat na nasa loob. Kahit sinasabi mong confident ko yung pastor sa kabila, iba yung pamilya mo. Meron ka dapat na sinasubmit. Mabawa ko kung pastor, loobin ng Panginoon na magkaroon ng co-elder at sana hindi lang dalawa, dating ng panahon. Ako ay natutuwa sa mga churches na may mga co-elders. At pag magmi-meeting ang mga elders, sila ay nagsasubmit sa isa't isa. Dahil meron tayong mind of Christ, bago naman tayo naging elder ay pinakita ng Panginoon yung giftings natin at tayo ay in-acknowledge ng church at nagpasakop ang church. So, kahit na ako ay 40 taon ng pastor, ikaw ngayon lang, pagdating sa eldership position, pantay tayo. Yun ang kagandahan ng particular Baptist. Hindi yung elder 1, senior, kaya hindi yung senior, saka yung junior. Kasi ikaw yung naging elder, equality. Pantay-pantay tayo. Last. Edad lang. Dito sa Pilipinas, ang lamang lang ng senior may 20% discount. Salamat po. At tutuloy natin ito. Nawa, ang Redeemed by Grace Baptist Church ay makitaan ng kababaang loob at pagsunod sa ating pag-aaral dahil tayo ay Confessional Church, 1689 ang ating pinangahawang confession at sa pag-aaral natin, nakita natin na ito ang tinuturo ng Biblia. Nawa ay sa mga darating na mga panahon, makita sa atin ito. Sa ngayon, nag-iisa pa lang akong pastor, muntik lang, magkaroon sana ng isa. Diba? Na hindi natuloy. At gabayan tayo ng Panginoon. At lagi nating idalangin. Sa ngayon, lagi nyo idalangin ang inyong pastor. Lagi nyo idalangin ang mga diakono. Ang pastor ay nag-iisa. Salamat, meron tayong 3 diakono. At idalangin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng karagdagang pastor sa kanyang panahon. Dalangin tayo at pagkatapos awitin natin yung closing hymn. Panginoon, salamat po sa pag-aaral na ito at aming pong dalangin sa pag-aaral po namin ng chapter 26 ng 1689 Baptist Confession of Faith na makita po sa lokal na iglesyang ito ang pinangahawakan naming pananampalataya. Totoo, ang mga nag-frame po nito ay inyong mga tinawag na mga lingkod ng taong 17th century. Ngunit salamat sa Panginoon ay ngayong tinitignan namin at pinag-aaralan ay masasabi namin ito ay naayon po sa inyong salita. Pagpalain niyo po kami sa patuloy na pag-aaral ng chapter 26 na ito of the church ng aming confession ng 1689. Sa ngalan ni Jesus.